the Lord to prepare his way. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord has shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah, after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs, asking his father what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him. The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nang iiwan dahil para sa Diyos, walang iwanan. Sabihan mo ang katabi mo nga ngayon, walang iwanan. Walang iwanan. Ito ang pinaramdam at pinabatid ng Diyos sa mag-asawang si Elizabeth at Zacarias na hindi sila iiwan ng Diyos. Come to think of it, tumanda ang mag-asawang ito, pero walang anak. Ang hirap na walang anak. Lalong-lalo na nung panahon na iyon. Kasi kapag wala kang anak nung panahon na iyon, ang tingin sa iyo ng mga tao ay sinumpa. Pero, ibang gumalaw ang Diyos. God's ways are not man's ways. Nung una nga, hindi nga makapaniwala. No? Hindi makapaniwala si Zacarias. Ang tanda-tanda na nila. Tapos si Elizabeth, baog pa, paano kaya ito mangyayari? Pero anong sabi ng anghel? Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto yan ng Diyos, mangyayari. Kaya, ano nangyari? Nabuntis si Elizabeth at isinilang ang kanilang anak na si Juan. Wow! Sa gitna ng katandaan, nabuntis at nagsilang pa si Elizabeth. Kaya nga alam po nyo, minsan napapaisip ako, sa mga lola na naririto, huwag kayong mag-alala. Pwede pa pala. Kaya hindi ako magtataka mamayang gabi sa saksi. Saksi! Headline! Lolang nagsimba sa SM Chapel, buntis. Why?
Because nothing is impossible with God. Kapag ginusto ng Diyos, ito ay mangyayari. Isinilang si Juan Bautista. Everybody say the name John. Again, say the name John. What do we mean by the name John? It means God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Kaya yung anak pa lamang ng dalawang ito, ramdam na nila, pinagpala kami ng Panginoon. At ito rin po ang sinasabi sa atin. I am sure sometimes in our lives, we ask God, Lord, do I deserve this to happen? Nagsisimba naman ako, nagbibigay pa sa simbahan, pero bakit nararanasan ko ang matitinding pagsubok? Well, my friends, there are times that we cannot really comprehend what is happening in our lives. But wait, these things are happening not to destroy us, but to bring out the best in us. Pinipiga lang tayo. Hindi para tayo'y masira, hindi para tayo laging nasa sulok para umiyak. Pinipiga tayo. Tignan mo nga ang katabi mo, tignan mo lang. Baka mukhang pigang-piga na yan. No? These things are happening not to destroy us, but to bring out the best in us. Bakit pinipiga ang kalamansi? Para magkaroon ng masarap na vitamin C. Bakit pinipiga ang ubas? Para magkaroon ng matamis na alak. Bakit pinipiga ang bulaklak? Para magkaroon ng mahalimuyak na pabango. Bakit tayo napipiga? I am sure some of us ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok. Marahil ang mga ilan sa inyo may sakit. Marahil ang mga ilan sa inyo may problema sa pananalapi. Marahil ang mga ilan sa atin dito may problema sa pamilya. But do not give up. May awa ang Diyos. Because God is gracious. May awa ang Diyos. Ipagpasa Diyos ang lahat. Kaya nga po, mga kapatid, ang pagpipigang ating nararanasan ay mga krus. Remember when Jesus asked those who are following Him, sabi niya, do you want to follow me? Anong sabi ni Jesus? Carry your cross. Ang pagpipiga ay mga krus. At ang krus ay ang ating susi sa langit. Sabihin nga natin, krus, susi sa langit. Krus, susi sa langit. Kaya yung mga ilan sa inyo mamaya, pag uwi ninyo, pagbukas ninyo ng pintuan at nakita mong nakahilata mong mister, sabihan mo siya, "Hay, ang susi ko sa langit." Bakit mo palulungkutin ang buhay kung pwede mo namang pasayahin? My friends, this solemnity is not just about John the Baptist. It's not just about Elizabeth and Zachariah. It's about how gracious God is. Ang Diyos, kasama natin siya through thick and thin dahil ang Diyos ay hindi nang iiwan. And this will be our point for reflection. Kung ang Diyos ay hindi nang iiwan, tayo kaya, kumusta naman tayo? Baka nang iiwan tayo. Amen.